may piling sa mata. Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pantasa na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Huwag katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikitidang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Manliligang din naman sa karamihan, ikaw ay manliligaw. Hey! Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banan na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na nawa. Pipilitin na maging saksi. Walang di naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa liglong iba. Sanay ka naman sa dalindaan, baka sa pitong araw ka marating. Ganabilisip hanggang huli, oras, araw at panahon at totohanan to'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, lesson ikaw ay sila muli. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banan na kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Iba naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Produksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang welcome bagay na pinagabalahan. Lego, nalabing natin ang tunay na kahulugan. Lego, lugar na malalisik ng kasagutan. Nahagilang nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banan na kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, tunay na unawa. Dep ko, ang tanging lugar kung saan lahat may pinagalaban. Tunay ka ba? May alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Ikaw ay naghahanap ng Okay, magandang gabi po sa inyo lahat, buong Pilipinas, sa mga nanonood po dito sa The Radio Stepcon. Ako nga pala si Umbriel Joseph, Propeta Ramos ng Malaya, at meron po tayong pag-uusapan itong gabing to. Friendly debate lang po ito, wala po personalan, sa ngalan po ng isang katoliko na si Rasha Vista at Islam na si Ali Sultan. Ang kanila po magiging topic ay wala na po ito kasi kaya po niyo siya. At kahit sa katoliko na si Cristo ay naipako. Ngayon, hindi na po sila bago dito sa ating mga rules, no? So, magsisimula na po tayo sa ating introduction. Pakilala muna po kayo. Side ng Katoliko, sino ba ang first speaker? Rasha? Okay, Rasha. Okay, ako nga pala si Rasha Vista ng Catholic, no? At tayo ay magpapatunay ngayon na si Jesus ay talagang naipako sa krus. Ayon sa history, ayon sa Biblia, at syempre ayon din sa Quran. So, yun lang po. Salamat. Okay, next speaker po natin ay si Ali Sultan ng Islam. Pakilala ka po na agad. Ako si Imam Ali Sultan, tumatayo sa Islam. Ang layunin ko sa pagsali ko ng mga ganitong programa ay para maihayag ko ang Islam. Yan lang po. Okay, so hindi na po tayo magtatagal.
Magsimula muna po tayo. 11 minutes, 7 or 10 minutes tayo siya ngayon? 10 minutes. Okay, so 10 minutes mo. Sisimulan na po natin ang first video natin na si Russia Vista. Go ahead. The mic is yours. Okay, at magandang gabi sa lahat. At ngayon nga ay patutunayan ko na si Jesus ay naipako sa krus ayon po sa history, Bible at syempre Quran. At kung mapapansin nyo mga kaibigan, ang isa sa simbolo ng mga Kristyanismo ay ang krus nga ni Jesus. At okay, at ang pinakasentro ng aming pananampalataya, no, na si Jesus po ay naipako nga sa krus. At merong mga relihiyon na gaya ng aking kausap ngayon na tumututol dito. At hindi natin pinagkakaila yan na meron talagang meron silang pinapahayag na taliwas doon sa naunang kapahayagan. At mababasa natin yan sa Surah 4 verse 157, no. Ngunit tandaan natin mga kapatid na ang sulat ng Quran ay sinulat noong 600 years after na ipako si Jesus sa krus. At ang gospel naman ay nasulat 30 years after napako si Jesus. So I think mas matibay yung unang mga nakasulat kaysa ito ng huli na nagninegate dito. At sabi nga dito sa unang Korinto 15:3 hanggang 7, sapagkat ibinigay ko sa inyong una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Yan. At siya ay inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya ay naipakita kay Cephas at pagkatapos ay sa 12. Pagkatapos ay nagpakita siyang minsan sa mahigit na 500 kapatid na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagaman ang mga iba'y namatay na. So, napakalinaw mga kapatid na si Jesus ay namatay ayon dito sa gospel. At ito ay sinulat 30 years o 30 to 60 years after namatay si Jesus. Kaysa dito sa Quran 600 years later ay binanggit ang hindi nga pagkamatay ni Jesus. Pero papansinin niyo dito mga kapatid na ang daming nakakita sa pagkamatay ni Jesus. Isa na dito yung 12, yung mga Romano na pumatay kay nagpapako. Tapos yung mga Hudyo, mga high priest, at pati yung nanay ni Jesus nandun. At hindi lang yan mga kapatid. Ayon din dito sa history, hindi ito Kristiyano. Ito po si isang Romanong historian, si anong pangalan nito? Si Tacitus. Okay, sa kanyang Tacitus, sa kanyang The Annals, sabi dito, Nero fastened the guilt and inflicted the most inquisitive torture on a class hated for their abomination, called Christian by the populace Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of the prosecutor, Pontius Pilatus. So ayon dito sa kanilang sulat, this is a Roman history, hindi ito Christian mga kapatid, ay meron talaga silang pinako, no, na tinatawag na Kristos o Kristo, na sa pamamagitan nito yung kanyang prosecutors na si Pontius Pilato mga kapatid. At ayon sa mga witness
Meron akong mga witness dito, si Mark, dyan sa Mark 15:25, si Mateo, dyan sa Mateo 27, si John, dyan sa John 19, si Pedro, dyan sa unang Pedro 2:24, at si nanay ni Jesus mismo dito sa John 19:25 to 27, mga kapatid. At I think mas matibay ito kaysa nagpapahayag lang ng sasabihin na hindi namatay si Jesus. Ngunit hindi naman ito nakita ng kanyang mga mata, hindi siya, wala siyang ka-idea dahil halos 600 years after. So napaka-imposibleng mangyari yung claim niya na mali yung mga naunang kasulatan na sinasabi. Parang sinasabi mo ngayon ba na sasabihin mo si Rizal ay hindi namatay, hindi siya binaril. Actually, ang binaril doon yung kaibigan ni Rizal. So, tapos alangan paniniwalaan niyo ako agad, 'di ba? Kasi sinabi ko lang. So, dapat magbigay din tayo ng mga prueba, no? At okay. At ayon din, mga kapatid, sa ating tinatawag sa Islam na Zabur o yung Salmo, talagang pinapahayag doon yung pagkamatay ni Jesus. At isa dyan yung ating Salmo 22:16, no? Sabi diyon, mga kapatid, sa awit 22:16, babasahin ko lang ng konti. Okay. Sapagkat hindi niligid ako sa mga aso. Ayan. Hinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ito yung sabi ng Zabur. At dito sa Salmo o sa Zabur 22 verse 15, dito sa Salmo 69:21, hindi ko na siguro babasahin lahat kasi I think konti na yung aking oras. Salmo 109 verse 4, sa Salmo 22:18 na yung kanyang damit ay pag-aagawan, no? At iba pa na mga patunay sa Salmo o sa Zabur na talagang si Jesus ay merong propesya o merong pagpapahayag patungkol sa kanyang pagkamatay. Last 2 minutes. Okay, last 2 minutes. Salamat, Mr. Timer. At syempre, ginamit na natin yung unang kasulatan, ginamit natin ang history, ginamit natin yung mga nakakita. Ngayon, gagamitin din natin ang Quran natin. At sana paniwalaan ito ni Brother Imam Ali Sultan. At ang una kong babangkitin na sura ay Surah 3 verse 144, mga kaibigan. At sabi dito sa Surah 3 144 kay Muhammad Asad, sabi dito sa English, "And Muhammad is only an apostle. All the apostles have passed away before him, if then he dies or slain." So sa Tagalog, mga kapatid, si Muhammad ay hindi na iiba sa mga apostol. Dahil ang lahat, all the apostle, ang lahat ng apostol ay nangamatay. Brother Russia, pakilakas. No, May kaya na ba? ba? Gusto ko malakas kasi Okay. Yeah. Okay. So, dito sa Surah 3 verse 104, mga kapatid, sabi dito, si Muhammad ay hindi naiiba sa mga apostol o mga misyonero o messenger. Lahat ng mga apostol, before Muhammad, bago kay Muhammad, ay namatay or pinatay. Ayan, mga kapatid. So ano ang punto natin dito? Sabi dito sa Surah 3:144. Sabi ni Muhammad, no? Si Muhammad hindi na iiba daw sa ibang apostol na namatay or pinatay. So ibig sabihin, mga kapatid, nang si Jesus
bago kay Muhammad, alam natin yan, nauna si Jesus kay Muhammad, ibig sabihin talagang namatay si Jesus dahil lahat ng mga messenger ay namatay or pinatay. Ayan ha? At ang ating isa pang sura dito, sabi dito sa... Timer. Okay. Time na bro. Salamat. Okay, so dumako na po tayo sa cross-examination mula kay Ali ng isang Islam. Okay, timer. Ready? Yes. Okay, timer. Unang tanong, sabi mo, ipinahayag doon sa Salmo na ang tungkol sa pagkamatay ni Jesus. Mayroon bang nabanggit doon na pangalan ni Jesus? Okay, walang binabanggit na pangalang Jesus dahil ito nga ay propesya kumbaga. Ngunit, pinapakita dito kung paano pinatay si Jesus at talagang natupad niya ang mga bawat salita dito sa Zabur, gaya nitong sa Zabur, Salmo 22:16, na talagang maano yung kamay niya at ang kanyang Next mga question. paa. Next question. Salamat. Question. Kung si Jesus talaga yon, bakit hindi nailagay yung pangalan ni Jesus? Okay, sa propesya kasi kapatid na Ali, hindi yan nilalagay ang pangalan. Dahil tinutupad yan ng taong tutupad nito, hindi lang ilalagay ang pangalan. Kasi kung ililagay ang pangalan, ang daming magkiklaim niyan. Ngunit, iisa lang yung tutupad nito, which is si Jesus lang. Next question. Question. Yung nabanggit mo kanina sa Quran 3:144 tungkol kay Muhammad, ang pagkadinig ko sa iyo ay si Muhammad ay hindi siya naiiba sa mga ibang propeta na sila ay namatay, kaya namatay din si Muhammad. Bakit mong ano doon kay Jesus na hindi naman yung si Jesus, di ba? Okay, sagot ko. Ang punto ko dito, kapatid na Ali, sinasabi kasi dito na lahat ng apostol o lahat ng messenger bago ni Muhammad ay namatay or hindi namatay. Ibig sabihin, si Jesus ay isang mensahero din. Ibig sabihin, bago ni Muhammad, talagang si Jesus ay namatay dahil lahat, sabi doon, all the apostles. Next question. So, hindi ba yung nakalagay doon ay yun lang, lahat ng mga propeta ay mamamatay sila, kaya si Muhammad ay mamamatay din. Pero si Jesus, hindi ka ba maniniwala? Itong tanong ko, hindi ka ba maniniwala na si Jesus ay makakabalik sa lupa tapos mamamatay din siya? Hindi, dahil sabi nga dito, kapatid na bro Ali, sabi ni, hindi nga si Muhammad ay naiiba sa ibang apostol bago niya, kaya si Jesus bago 'di ba nauna si Jesus kay Muhammad. Ibig sabihin si Muhammad ay si Jesus either namatay or pinatay. Ganun lang bro Ali. Next question. Okay, kung namatay si Jesus, narinig mo ba yung nasa Biblia na dininig yung panalangin ni Jesus na dininig ng Diyos? Yes or no? Yes, nadinig ko yan at napakagandang sagot niyan. Talagang dininig ng Diyos ang panalangin ni Jesus. Dahil si Jesus ay hindi pinabayaan ni Jesus na babulok ang kanyang katawan at yun ay ang tinutukoy doon ay yung pagkabulok ng kanyang katawan. Kaya nga wala na tayong makikita ngayon. Next question. Question. Kung dininig ng Diyos ang panalangin ni Jesus, kung ganon, namatay pa rin ba siya? Yes, dahil sabi nga doon sa kalooban ng Ama. Ano po ba ang kalooban ng Ama? Ang kalooban ng Ama ay ibigay yung kanyang anak
para doon sa, 'di ba, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So talagang mayroong pagbibigay sa anak at siya ay magsasakripisyo para sa atin sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Next question. So, si Jesus ay tinanggap yung panalangin niya. Bakit mong nasabing namatay pa rin siya? Yes, at dininig ang kanyang panalangin doon sa sentido, bro, Ali, na hindi nabulok ang kanyang katawan. Kaya nga si Jesus, nang siya ay namatay, ay nabuhay siya sa 3 araw. So ganun po yung ibig sabihin doon sa talata, doon sa Hebro, bro Ali. Hindi ba magulo Last 2 minutes sa pagtatanong. Yes, hindi ba magulo ang sa isip mo na yung sabi mo dininig hindi namatay, tapos sabihin mo ngayon sabi mo naman hindi nabulok. Ano ba yung ipaliwanag mo muli? Ano yan? Sabi mo, tinanggap mo na dininig ng Diyos yung panalangin ni Jesus. Ngunit sinabi mo, namatay pa rin, ngunit hindi nabulok. Ano ba yon? Paliwanag kasi magulo. Okay, sabi ko nga, bro Ali, doon sa sinasabi sa Hebro na yung sarong ito na sinasabi ni Jesus, ibig sabihin nun, hindi mabubulok yung katawan ni Jesus, bro Ali. Kaya talagang dininig ng Diyos ang panalangin ni Jesus na talagang siya ay mare-resurrect ba? Hindi papayagan ng Diyos na ang kaniyang katawan ay mabulok. Next question. Hindi doon. Question. Narinig mo ba na si Jesus ay nagsabi na nagpasalamat sa Diyos dahil dininig ang kaniyang panalangin? Yes, talagang didinggin siya ng kaniyang ama. Kaya nga, doon sa talata, mali nga yung inyong pagkakaintindi na ang tinutukoy doon ay yung pagiging pagkamatay ni Jesus, kundi ang tinutukoy doon sa talata ay si Jesus ay hindi mabubulok ang kanyang katawan, hindi hahayaan ng ama na mabulok ang kanyang katawan. Okay. Ayan na po. Diyan na po nagtatapos ang question and answer niya sa post-examination ng isang Islam. Dako na po tayo sa 10 minutes presentation ng Islam negative. Ali, timer, ready na ba? Yes. Okay. Timer starts now. Ano na? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang pasasalamat at papuri ay kay Allah lamang na siya ang Diyos ng lahat ng mga nilikha. Ang topic namin ay si Jesus. Si Jesus ba ay naipako sa cross? Siya ang affirmative. 5 ang batayan ko na si Jesus ay hindi namatay at hindi siya naipako sa cross. Unang batayan ko ay nabanggit sa Quran na si Jesus ay hindi namatay at hindi naipako sa cross. Ikalawa, nalaman ni Maria na hindi siya namatay. Pangatlong batayan ko ay dito mismo sa Biblia, hindi namatay si Jesus kasi dininig ng Diyos yung panalangin niya. Pang-apat na batayan ko ay ang dapat pagkuhanan ng batayan ay yung inangkin ng Diyos na salita niya, yung sinabi ng Diyos na galing sa kaniyang aklat. Itong Quran ay inangkin ng Allah at yung Biblia ay hindi niya inangkin. Pang-5 batayan ko ay yung nakasulat sa Biblia ay nagkukontrahan. Kaya yan yung batayan ko na si Jesus ay hindi naipako sa cross. Ipaliwanag ko yung unang batayan ko.
Doon sa Quran 4:157, nabanggit doon, wama kataluhu wama salabuhu walakin subbihalahum. Hindi nila napatay at hindi nila naibayubay sa cross. Ngunit ang napatay nila ay yung naging kamukha ni Jesus. So, ayun po ang napakalinaw na yon na yung si Jesus ay hindi napatay ng mga Romano at mga Hudyo. Hindi nila naibayubay sa cross. Kasi dito sa Quran, itong Quran ay wala nang kontra-kontra dito sa Quran. Yung si Jesus, alam pa niya na hindi siya mamamatay. Kasi bago pa mangyari yon ay nakasulat na yon sa 355 na sabi na ng Allah, nabanggit doon sa 355. Nasabi ng Allah doon sa 355, O Jesus, ikaw ay aking kukunin. Ikaw ay aking itatas sa aking piling. So, kaya si Jesus ay hindi siya natatakot sa yung mangyayari sa kanya dahil alam niya na siya ay ililigtas ng Allah. Kaya yan po ang batayan ko. Kasi kahit sa doon din sa Quran, nabanggit din na yung mga kafir ay nagplano sila na papatay nila si Jesus at ang Allah ay may plano din. Tapos ang nagtagumpay na plano ay yung plano ng Allah dahil siya ang pinakamahusay na nagpaplano. Kaya yan po ang sa Quran ay talagang hindi namatay si Jesus. Dito sa Quran, matibay ito na batayan dahil itong Quran ay inangkin ng Diyos na salita niya ito. Okay. Sa pangalawang batayan ko ay nalaman ni Maria na hindi si Jesus ang namatay. Kasi ang kwento doon ay nung si Jesus ay dadakpin sa oras na yon, ay inipon niya yung mga disipulo niya. Itinanong niya sa kanila, sino ang papayag na maging kamukha ko na siya ang madakip ng mga Romano at mga Hudyo? Yung pinakabata ay siya ang nagtaas ng kamay. Inulit pa rin ni Jesus kasi yung si Jesus, ang pangako niya ay dalawa sila ang papasok sa paraiso. Inulit niya hanggang 3 beses, yung binata pa rin, siya pa rin ang nagtataas ng kamay. Hanggang sa pinayagan ni Jesus, then si Jesus ay nawala, na itaas sa langit. At yung mga Romano ay lumusob sila sa loob. At hinuli nila yung isang lalaki na naging kamukha ni Jesus. Tapos ibinayubay nila sa cross, pinatay nila. Noong malaman ni Maria, ay tiningnan niya, ay talagang nakita niya na yon si Jesus. Tapos nalungkot siya at nakiusap doon sa pinuno ng mga Romano. Sinabi niya kung maaari, pag-abot na 7 araw ay ilibing ang kanyang anak. Pumayag din yung pinuno ng mga Romano. Pagkaabot ng 7 araw ay inilibing nila. Noong marinig ni Maria ay pumunta doon sa linibingan. Nung habang naglalakad siya ay nagpakita sa kanya si Anghel Gabriel. Ikinuwento ni Anghel Gabriel ang buong pangyayari. At sinabi pa ni Anghel Gabriel na yung mga pamilya ng binata na yon ay nagsiyakan sila dahil ilang araw ay hindi dumating yung pamilya nila, yung binata. Kaya yun, nung malaman ni Maria na si Jesus ay iniligtas, itinaas sa langit, ay natuwa siya, umuwi siya. Dahil alam niya na yung si Anghel Gabriel ay hindi yon sinungaling. Kaya yun, ang batayan ko na si Jesus ay, si Maria ay nalaman niya na hindi namatay si Jesus. Okay, yung ikatlong batayan ko na dito sa Biblia ay nanalangin si Jesus na makaligtas siya sa kamatayan. Doon sa Matthew 26:39, si Jesus ay lumakad padako paroon, siya ay nanalangin at nagpatira pa, nakikiusap sa Diyos. Sabi niya,
Ama, maribang lumagpas sa akin ang sarong ito. Kamatayan na ito, hindi ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. Tapos dininig ng Diyos, mabasa doon sa Hebreo 5:7, si Jesus ay naghandog ng panalangin, mga daing lumuluha, sumisigaw ng malakas na lumuluha sa Diyos na makapangyarihan na makapagligtas sa kanya sa kamatayan. Dininig ng Diyos ang kaniyang panalangin dahil sa banal niyang takot. So yan po ang nangyari na si Jesus ay iniligtas siya sa kamatayan. Kasi dininig ng Diyos. Katulad ng yung isang lalaki na papatayin ay nakiusap doon sa pinuno, tapos pinakinggan, pinatawad siya sa kasalanan, pinalaya siya. Kaya hindi siya namatay. At nagpasalamat pa yung lalaki dahil siya ay pinalaya, hindi siya pinatay. Kaya ganun din si Jesus, mababasa yon doon sa saan ba yon? Dito sa Juan 11:41-42. Itiningin ni Jesus ang kanyang mga mata at sinasabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dinidinig at nalalaman ko na ako ay lagi mong dinidinig. So, yun, si Jesus nagpasalamat siya dahil dininig ng Diyos yung panalangin niya na iniligtas sa kamatayan. Kaya malakas yung batayan ko na si Jesus ay hindi siya namatay kasi nagsangayunan itong Quran at dito sa Biblia. So, yan po, yung apat na batayan ko ay ang dapat na pagkuhanan ng batayan o basihan ay dapat yung aklat ng Diyos, yung inangkin ng Diyos na aklat niya, galing sa Kanya. Itong Quran ay inangkin ng Diyos na galing sa Kanya, doon sa Quran na Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Itong aklat na Quran ay walang alinlangan na ito ay galing sa Diyos, Diyos ng lahat ng mga nilikha. O, pansinin mo, galing sa Diyos. Doon din sa Quran 15:9, itong Quran, sabi ng Allah, kami ang nagbaba nitong Quran, inaalaga namin laban sa kasinungalingan. So, napakalinaw yun, galing kay Allah, pinahayag ng Allah sa propeta niya na si Propeta Jesus, Propeta Muhammad. Kasi itong Quran ang huling revelasyon. So yan po, Okay. itong Quran ay Time galing na po. sa Diyos. Okay, time. Time ba? Okay, salamat. So, dako na po tayo dito sa cross-examination ng Russia ng Catholic. Timer, ready na ba? Okay, timer starts now. 7 minutes. Okay, magandang gabi, Bro Ali. Tanong ko, bro, sabi mo kanina at lagi kong nadidinig talaga na ang Quran ay salita ng Diyos o salita ni Allah. Bakit dito sa isang sura, Bro Ali, sa sura 69, verse 40, pwede mo siyang tingnan, babasahin ko, na katotohanang ito ang salita ng kapuri-puring sugo. Tanong, Bro Ali, sumasampalataya ka ba dito na ang Quran ay salita ng kapuri-puring sugo? Yes or no? Yes, kasi yung Quran ay yun ay salita doon sa salita yan ng Allah, tapos sinugo niya si Anghel Gabriel na iabot niya kay Muhammad. Kaya salita ni Anghel Gabriel kay Muhammad. Next question.
Okay, wait Yes, lang sir. bro, Yes. wait lang bro kasi May wala. chance, parang may nawala yung ano. Wala Merong tayong oras timer. ako, Brad. Meron ako, tino-timer ko. Ah, Ngayon, yan, Sa- salamat. Stop ko. Sandali, Sandali. pwede ko makuha ano nga yung numero Okay. ng Quran na yon? Okay, excuse me ha. Excuse me, sandali lang para may lilino lang ako guys ha. Surah 69. Nasimulan ko rin kasi napansin ko hindi tumatakbo yung oras natin. Oo. Inorasan ko rin naka-timer din ako rito. So, Yun. dire-diretso lang. Salamat. Lang pala si ano eh. Okay. So, Surah 69, anong numero? teka, sandali lang. Start ko muna yung oras ulit ha. Meron na tayo na-consume na 1 minute and 5 seconds. Okay, timer start na. Question tayo. Itatanong ko ulit. Makinig ka mabuti ha. Dito sa Surah 69 verse 40. Sabi mo kasi kanina, 40. lagi-lagi mong sinasabi na ang Quran ay salita ni Allah. Bakit dito sa Quran Surah 69 verse 40, ang Quran ay salita ng kapuri-puring sugo? Sumasampalataya ka ba dito or tinatanggihan mo ito? Naniniwala ako diyan kasi salita yan ng Allah. Ito ang nakasulat sa Quran. Innahu laqawlu rasulin karim. Ibig sabihin yan na walang pag-alinlangan, ang Quran ay salita ng Allah na binibigas ng dakilang sugo na mataas ang kaniyang antas at karangalan. Yes. Okay, next question Bro Ali. Balik tayo doon puntahan ko doon sa ating pinag-uusapan. Dito sa surah, binanggit mo yung surah 5. Ngayon, surah 355. 355. Itatanong ko dito sa surah 3 verse 54, atlas na tayo ng isa. Sabi dito, babasahin ko, at sila, ang mga hindi sumasampalataya ay nagbalak na patayin si Jesus. At si Allah ay nagbalak din. Sumasang-ayon ka ba na si Allah ay binalak din patayin si Jesus? Yes or no? No. Ang balak ng Allah ay yung maligtas si Jesus. Yun yung yun ang meaning na yun. Okay. Sabi kasi doon, Bro Ali, sa surah 354, na kung ang Hudyo ay nagbalak at si Allah ay nagbalak din at si Allah ang pinaka sa mga nagbabalak. Ibig bang sabihin talaga dito, si Allah talaga ang nagpapatay kay Jesus? Yes or no? No. Kasi ang balak ng Allah ay laban doon sa balak ng mga kafir. Yung mga kafir ay nagbalak sila, yung mga Romano at mga Hudyo, ay balak nila ay papatay nila si Jesus, ipapako nila sa cross. Pero ang Allah, ang balak niya ay kalaban niya yung mga kafir. Okay, so next question ko sa surah. Dito naman ako pupunta sa isang surah kanina na sinasabi ko, surah 3 verse 144, Bro Ali. Surah 3 verse 144, kung gusto mong sundan. Sabi dito, si Muhammad ay hindi naiiba sa mga apostol. Lahat ng apostol namatay na o pinatay? Tanong, kasama ba si Jesus sa lahat ng apostol? Yes or no? Yes, kasama si Jesus sa mga apostol. Na tanong ko, sumasampalataya ka ba? Sabi sa Quran, ang lahat ng mga apostol namatay o pinatay? Yes or no? Paano? Pakiulit? Ulit ng tanong.
Dahil sabi mo, si Jesus ay kasama sa lahat ng mga apostol o lahat ng mga sugo o misahero. Sumasampalataya ka ba sa sinabi sa Quran na ang lahat ng apostol na before kay Muhammad, bago kay Muhammad, ay namatay or napatay? Sumasampalataya ka ba doon? Yes or no? Yes, naniniwala ko doon kasi yung lahat ng mga propeta ay mga tao yan. Ayan, namatay yung mga naunang mga propeta. Pero si Jesus ay hindi pa yan namatay dahil siya ay babalik question. dito tapos Next mas question. nahuli si Jesus. Next question na. Tanong Bro Ali. Sabi mo kasi sumasang-ayon ka kanina na lahat ng apostol namatay bago kay Muhammad. Bakit ngayon sinasabi mo na hindi na lahat dahil meron palang Jesus na hindi namatay? Alin ba ang tama? Yung Quran na lahat ng apostol ay namatay or ikaw na merong isang apostol na hindi namatay? Tama yung Quran. Kasi ang sinabi ng Quran ay yung mga naunang mga propeta na nangamatay. Pero yung si Jesus ay hindi pa namatay ngayon kasi itinaas siya eh. Pero makakadaan din siya sa kamatayan dahil babalik sa lupa, makapamuhay ng 40 years din mamamatay. Okay, next. Last question na ba? Last question. Okay, last question ko. Kung hindi pala lahat ng apostol ay namatay kasi si Jesus hindi pa namatay, mali ba yung sinasabi dito sa Surah 3 verse 144 na lahat ng apostol ay namatay or napatay? Mali ba ito? Hindi, tama ang Quran yan eh. Ang Quran, lahat ng nandiyan sa Quran ay 100% correct yan. Walang alinlangan sa Quran eh. Ang tinutukoy ng Quran ay yung mga naunang mga propeta na namatay. Tapos si Jesus ay mas nauna si Muhammad kasi babalik siya sa lupa. Pero mamamatay din si Jesus. Mamamatay din si Jesus. Yan, dyan na po nagtatapos ang ating presentation, both sides, sa Caravet Fund. Ginabati po natin muna ang mga nandito sa loob, ang mga nanonood sa atin at talagang sumasbaybay sa atin. Yan, number 1 si Ezra, si Brother Alvin, si Giovanni, si Sis po na nakatulog. Hello bro, Sis po na dyan ba si Sis po? At saka si, ang hirap basahin ng pangalan, Engier, no? Meron ba kayong mga mga nanonood? Ilan na siguro sa taga-tingnan natin. At medyo cellphone lang ang aking gamit ngayong gabing to. Kadalasan pala, no? Hindi ko makita. Sandali. Basahin natin ang mga comments kapag may comments ba. Oy. Pasensya na po kayo. Kasi yung cellphone lang, no? Ang gamit natin. At hindi ko rin makita ang mga comments ka, no? Scroll ko. Scroll. Marami ko ba? Okay. Ayun. Nakita ko na yung mga comment. Case closed, bro. Russia. Si Robin. Sila Jaime, ilan ang nanonood sa atin? Nasa 20 plus 20. Yan. So, nandito rin, nanonood din pala yung aking pinsan na si, si EMI. Ang aking pinsan, na may nanonood na rin. Si Lorger. Yan. Support ko may Kuya Rasha watching live via Facebook. Yan. Lahat sa mga kaibigan na Islam din, may sumusuporta sa kanya. Si Haribu Lati. Yan, magandang gabi sa inyo lahat. Medyo mahaba ang mga sinasabi ninyo, so hindi ko na
lasing pa rin ang moderator. Ba, pinibida pa rin ako ni Ezra. No? So magandang gabi sa iyo, Ezra. Hanggang ngayon, sinusupalpal mo rin ako ni Ezra. Okay lang yun. Natural yan sa amin yung mga ano. So dito na tayo sa second ano. Handa na ba kayo? Yes. 15 minutes na battle tayo sa ano. Okay. So, sandali. I-mute ko muna tong boses ko. Yan. Ako'y nagpapasalamat ang mga pinsan ko rin pala, nanonood na rin. So, patuloy kayo sumaybay-bay dito sa aming programa. DevCon, lugar ng mga mananaliksik na naghahanap ng tunay na katotohanan. Dito na po tayo sa rebuttal stage. Simulan na natin. Orasan ko muna, no? Tara ba kayo, guys? 10 minutes, no? Okay. Timer, start now. Okay, at dito na tayo sa ating rebuttal, no? Unang-una, tinanong natin ang ating kapatid na Bro Ali na sabi niya, ang Quran daw ay salita ni Allah. Pero mababasa ko dito sa Surah 69, verse 40, actually mas maganda yung English kasi meron talagang salitang Quran ba. No? Ang sabi dito, nakatotohanang ito ang salita ng kapuri-puring sugo. Bro Ali, wag mo nang basahin yung close and open na sinasabi dyan na salita daw ni Allah. Walang ganun. Sinabi dyan, kahit tingnan mo sa Arabic, walang ganun na Allah ang pinabanggit niyan. Sabi dyan, ang salita na ito ay salita ng kapuri-puring sugo. Salita to ni Muhammad Bro Ali itong Quran, hindi salita ni Allah. Kaya wag mong sasabihin sa akin yan. No? At napansin ko din doon sa pagbabasa natin doon sa Surah 3 verse 144 mga kaibigan, na talagang sinasang-ayunan niya yung ating premise na talagang si Muhammad ay hindi naiba sa lahat ng mga apostol. Dahil ang lahat ng mga apostol namatay or pinatay. So ibig sabihin mga kaibigan, si Jesus, dahil si Jesus ay nauna kay Muhammad, ibig sabihin si Jesus talagang namatay or pinatay. Ganun lang. At ang palusot niya, dahil nga si Jesus ay hindi daw siya pupunta pa daw dito sa lupa at papatayin pa daw. Mali. Dahil ayon sa Quran, si Muhammad ang huling propeta. Ibig bang sabihin dito, si Jesus talaga ang huling propeta, mga kapatid na Muslim? Dahil si Jesus babalik pa pala. No? So nagkawendang-wendang na ang ating kaibigang Muslim sa kanyang pagpapaliwanag, paghihilot sa mga talata ng Quran na hindi maaasahan kumbaga. Anong maaasahan mo dito? 600 years after namatay si Jesus, tapos sabihin mo lang, hindi namatay si Jesus. Ganun lang. Ang daming witness noon, kapatid na Bro Ali, kahit ang nanay ni Jesus. Ibig bang sabihin noon, ang nanay ni Jesus, hindi niya nakikilala ang kanyang anak? At doon sa sinasabi mo, no, sa Lucas 22, alam kong hindi nyo binabasa ang buong Lucas 22, doon lang sa sinasabi sa 42. Pero kung titingnan mo yung context niyan, ito yung storya kung saan si Jesus dinakip, no, pinagkanlulo siya ni Judas dito. Walang anong tawag doon, yung acting na ikaw si Jesus, ikaw dakpin dito. Hindi. Dahil nakikilala nila si Jesus, dahil nakikita nila si Jesus lagi. No? Lalabas kasi dinaya ni Allah ang mga Hudyo. So ang Allah pala nyo, mandaraya. Alam naman natin sa Biblia, ang mandaraya, si Satanas yan. So therefore, si Allah pala, Satanas yan. Dinadaya niya yung mga tao
na si Jesus daw yun, pero hindi pala. Diba? At anong kasalanan ng taong yun para patayin ni Allah? Ganyan ba si Allah? Pumapatay ng walang kasalanan? Ang bihirang aral na ito. Dapat talaga ito tinatapon sa kanal, mga kapatid. No? Basahin natin ulit, kapatid, yung kanyang patunay doon sa Surah 3 verse 54. Basahin natin, i-analyze natin ito ha. Surah 3 verse 44. At sila, ito yung mga Hudyo, ay nagbalak patayin si Jesus. Sila daw ay nagbalak patayin si Jesus. At si Allah ay nagbabalak. Ibig sabihin talaga, kapatid, si Allah talaga gusto talagang patayin si Jesus. No? Kung ang mga Hudyo ay gustong patayin si Jesus, si Allah din. No? Huwag nyo lang tingnan ito sa English dahil sa English nito, deceiver. Huwag nyo lang tingnan sa English ha, mga kapatid. Dito sa Surah 3 verse 454, sabi dito, kung ang mga Hudyo ay deceiver, si Allah ay deceiver din. At si Allah ang pinakamahusay sa deceiver. Tingnan nyo yan sa inyong English. Tingnan nyo. Either deceiver or schemer. Tingnan nyo, schemer. Yung mangingilad, ano ba sa Tagalog yan? Basta, ganun. No? So, masisisi nyo ba ang Hudyo? No? Sinasabi namang Hudyo, napatay namin ang Mesaya. At ito pa ang isang problema. Bakit papatayin ng mga Hudyo ang Mesaya? Hinihintay nga nila yan eh. Diba? Ang mga Hudyo naghihintay sa Mesaya. Tapos gusto niya, ang problema ng Quran, pinatay daw ng mga Hudyo ang Mesaya. Kung ang Mesaya yan, dapat hindi nila yan pinatay. Dahil naghihintay nga ang mga Hudyo dyan. Kaya yan pa din, nagsasalpukang aral pa din. Mga kapatid, no? At ito pa yung ating isang ebidensya na hindi ko nabasa kanina. Dito sa dito sa Surah 5 117, I told them only that you have commanded me to say, you shall worship God, my Lord and your Lord. I was a witness among them for as long as I lived with them when you terminated my life on earth. No? Ang Arabic dyan tawafa. O ano ba yan po, paano bigkasin? Basta tawafa yan. Na ang ibig sabihin ay pagkuha ng buhay. Mga kapatid. So talagang namatay si Jesus. At noon si Jesus pa, sa sanggol pa siya, meron kasing istorya sa Quran na sanggol pa si Jesus nagsasalita, which is napaka imposible. Pero basahin lang natin. Si Jesus nagsalita, no? Si Jesus ay nagsalita, baby pa lang siya, dito sa Surah 19 verse 33. Sabi dito, kaya't salam, kapayapaan, ang sumasa akin sa araw na ako ipinanganak, sa araw na ako ay mamamatay, at sa araw na ako'y muling ibabangon sa pagkabuhay. Ito, kapatid, na talagang si Jesus ay namatay. Si Jesus dito nagsasalita bilang baby pa siya, nagsasalita na siya. At sa araw na daw na siya ay mabubuhay, at siya ay mamamatay, at sa araw ay ibabangon sa pagkabuhay. Yan yung sinasabi ng Biblia. Na si Jesus ay namatay, si Jesus ay nabuhay, namatay, at binangon sa 3 araw. Diba? Sabi doon sa unang Korinto 15, 3-7, binasa natin. No? At doon sa unang Korinto 1:23, unang Korinto 2:2, na talagang nagpapatunay na ang gospel, pati nga yung Salmo at Zabure, nagpapatunay din na si Jesus ay namatay dahil ang mga ito ay nagpapatunay na talagang ang mga ginagawa ni Jesus, gaya nito, yung pag-inom ni Jesus doon sa yung suka, yung pinainom si Jesus doon, meron yan sa sabur. Yung pinag-aagawan yung kanyang damit, meron din yan sa Salmos 20, awit 22 verse 18. No? Doon sa pag-inom niya ng yung suka doon sa Salmo 22
14 hanggang 15. Basahin nyo doon. Kaya talagang napaka-strong yung ating argument dito na talagang si Jesus ay namatay. Ayon sa Biblia, nagbigay tayo ng hindi bias na reference, yung ayon sa Roman 1 minute. Roman historians na si Tacitus, na talagang meron silang pinako na Jesus. At kahit ang Quran ay medyo problematic, pero meron pa din tayong makukuha, mapipiga, kahit konting katotohanan man lang, talagang si Jesus ay namatay. At I think yun lang muna siguro. Salamat, moderator. Okay, uwi ko na. Sige, 30 seconds lang muna. Dadako na po tayo dito sa rebuttal ng isang Islam na si Ali. Okay? Nala ko na 7 minutes. 7 minutes. Question, yung sinabi mo kanina, okay. Dinig ako dyan. Okay, 7 minutes na. Cross-examination tayo. Anong question? Okay. Marinig mo ako? Dinig. Oo, naririnig kita. Okay, timer, start. Question, yung sinabi mo kanina, anong sura yon, anong verse yung sinabi mo si Jesus sa araw na ipinanganak at sa araw na mamatay at sa araw ng bubuhayin muli, anong sura yon? Sura 19 verse 33, basahin ko ha. Kaya't salam ang sumasa akin sa araw na ako ay pinanganak, sa araw na ako'y mamamatay, at sa araw na ako'y muling ibabangon sa pagkabuhay. Kaya dito mga kapatid, talagang inaamin na ni Jesus na siya'y mamamatay. At yan na nga yung sinasabi ng Biblia na siya'y mamamatay at ibabangon siya sa pagkabuhay, Bro Ali. Yes. So, hindi ka ba maniniwala na yung si Jesus noong ipanganak ay iyon, binati ng Allah ng kapayapaan at siya ay itinaas tapos pababalikin dito sa lupa at siya ay makapamuhay ng 40 years tapos mamamatay din siya tapos bubuhayin muli sa kabilang buhay. Hindi mo ba yan narinig? Yes or no? Nadinig ko yan sa inyong Quran, pero maling-mali nga ayon sa unang kasulatan, Bro Ali. Kaya nga sinasabihan kayo ng inyong aklat na magtanong kayo doon sa mga sabi dito, Surah 10 verse 94, no? Na kung meron kayong next question. Question, yung binanggit mo kanina doon sa 354, silang mga kafir ay nagbalak na patayin si Jesus at ang Allah ay nagbalak din laban sa mga kafir. Nagbalak din ang Allah nagbalak kay Jesus na yung balak niya ay laban sa mga kafir. Narinig mo ba yan? Yes, nadinig ko at kinote ko talaga. At I think ang Arabic dyan ay makar, no? Na ang ibig sabihin ay panliling lang. Kaya talagang sinasang-ayunan ng Quran na nung ang mga Hudyo ay balak nilang patayin si Jesus, balak din pala ni Allah na patayin. Next question. Okay. Yung kanina ginamit mo, ang meaning na yun ay ang Allah ay pinasalitan niya ang kapuri-puring sugo sa Quran. Anong ayat yon? Anong surah? Yung alin? Yung anong tinatanong mo ulit? Yung sa Quran na sinabi ng Allah, ang Quran ay pinasalita sa kapuri-puring sugo. Anong surah yon? Okay, wait lang ha, hindi ko siya sa Surah 69 verse 40, Bro Ali. Sabi dito, nakatotohanan ito ang salita ng kapuri-puring sugo, hindi sinabing salita ni Allah.
kundi Next salita question. ni Muhammad. Next question. Question. So, ang question ko, si Jesus ay nagpasalamat sa dahil dininig ang kaniyang panalangin. Tinatanggap mo ba yon? Ano ulit? Pakiulit nga. Si Jesus ay nagpasalamat sa Diyos dahil dininig ng Diyos ang kaniyang panalangin. Yes. Ang tanong ko, pinaniniwalaan mo ba yon? Yes or no? Yes, pinaniniwalaan natin yan dahil nakasulat nga yan sa Biblia. At talagang yung ibig sabihin doon na yung sa saro na talagang hindi pinabayaan ng Diyos na mabulok ang katawan ni Jesus at si Jesus nga ay mamamatay at mabubuhay ulit ayon din sa sinabi ni Jesus sa Quran. Next question. So, narinig mo ba yung nasa Hebreo 5:7, sinabi doon ay si Jesus ay nanalangin, lumuluha sa Diyos na makapangyarihan, na makapagligtas sa kanya sa kamatayan. Dininig ng Diyos. Paniniwalaan mo ba yon? Yes, paniniwalaan natin yan. Ngunit, sabi ko nga, ang kahulugan dyan, ang Diyos niligtas si Jesus doon sa kabalukan ng kaniyang katawan. Hindi hinayaan ng Diyos na mabulok ang katawan ni Jesus. Ayon din sa sinasabi ni Jesus sa Surah 19:33 na siya ay mamamatay at sa araw na ako ay muling ibabangon sa pagkabuhay. Next question. Question. So, pinaniniwalaan mo na si Jesus ay dininig ng Diyos, iniligtas sa kamatayan. Ngunit ang paliwanag mo ay namatay tapos hindi nabulok. Yun ba? Namatay? Namatay o hindi? Siyempre namatay, Bro Ali. Kaya nga sabi doon sa Surah 19 verse 33 na si Jesus ay sa araw na ako'y mamamatay. Ngunit ito yung sinasabi ng Biblia na hindi siya pababayaan at sa araw na ako'y muling ibabangon sa pagkabuhay. Ganun yung ibig sabihin nun, Bro Ali. Next question. Next question. So, sabi mo, pinaniniwalaan mo na dininig ng Diyos para iligtas sa kamatayan. Tapos ngayon, sinasabi mo, namatay. Yun ba? Mali. Sabi ko nga, kapatid na Bro Ali, talagang namatay si Jesus dahil sabi doon ang kalooban ng Ama. Ano ba yung kalooban ng Ama? Na si Jesus ay mamatay sa krus at iligtas yung mga tao. No? At pinaka-basic na verse dyan, John 3:16, di ba? Na ibinigay, for God so loved the world that He gave His... Question. Question. Pag ba yung tao na yung tao ay pinagbigyan, pinalaya, tapos yun, dininig ang panalangin niya, mamamatay pa rin ba yun? Mamamatay pa rin ba yun? Yes, mamamatay nga Bro Ali dahil yun ang kalooban. Huwag ka nang tumutol sa Diyos. Ngunit, ang sinasabi doon sa kanyang pagdinig sa panalangin na hindi mabubulok ang kanyang katawan. Kaya nga doon sa sura na binabanggit ko, 19:33, sa araw na si Jesus ay mamatay at sa araw na ako'y muling ibabangon sa pagkabuhay. Okay. Next question. Yan. Okay, dyan na po nagtatapos ang rebuttal natin. Dako na po tayo sa 10 minutes ng rebuttal ng negative side. Ali Sultan, handa ka na ba? Yes. Okay. Timer, start now. Aking rebuttal, nabanggit ko yung 5 batayan ko na hindi namatay si Jesus. Yung unang batayan ko ay nabanggit sa Quran na si Jesus ay hindi nila napatay at hindi nila naibayubay sa cross. Yung pangalawang batayan ko ay si Maria ay nalaman niya na hindi si Jesus yung namatay kasi ang naipako pala doon ay mayroon naging kamukha ni Jesus na nagboluntaryo.
Ika-pangatlong batayan ko na nailatag ko yung doon mismo sa Biblia na si Jesus ay nanalangin, nakiusap sa Diyos at dininig ang kaniyang panalangin. Tapos nagpasalamat pa siya sa Diyos dahil dinidinig yung panalangin niya na iniligtas siya sa kamatayan. Pang-apat na batayan ko ay yung sabi ko ang dapat pagkuhanan ng batayan o basihan ay yung aklat na inangkin ng Diyos na salita niya. Yung galing sa Diyos na salita. Kaya yung Quran ay galing yan sa Diyos. Tapos ang Biblia ay hindi inangkin ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos na itong Biblia ay salita ko. Ito Biblia ay galing sa akin. Wala ho yan. Ang ikalimang batayan ko, ito ipaliwanag ko, nagkukontrahan yung nasa Biblia kaya hindi mapanaligan. Kasi doon sa Gawa 5:30, si Jesus ay ibinitin sa sanga ng punong kahoy. Tapos doon naman sa Marcos 15:30, si Jesus ay ipinako sa cross. Kaya nagkakontrahan na yon. Alin kaya ang tama doon? Yung ibinitin sa sanga ng punong kahoy? Kasi yung punong kahoy at saka cross ay magkaiba. Yung punong kahoy ay may mga dahon, may mga sanga. Yung cross ay magkaiba talaga yan. Magkaiba. Yung cross ay walang mga dahon. At saka yung nagkontrahan na yun. Isa na yun na nagkontrahan. Ikalawa pa na nagkontrahan na dito sa Biblia ay yung tungkol sa pagkamatay ni Jesus doon sa Matthew 27:46 na alas 9 sa umaga. Alas 9 ng umaga namatay. Tapos doon naman sa Marcos 15:34 ay alas 3 ng hapon. Kaya hindi magulo yung Biblia, walang isang salita nagkukontrahan. Kaya hindi yan salita ng Diyos, hindi yan mapanaligan. Kasi kahit sa korte, kung kontra-kontra yung tindig mo, ay hindi nila tatanggapin. Mahirap ang posisyon mo, Brother Rasya. Isipin mo, kung sa korte pa, sa alimbawa, kontrahan, tapos kumuha ka pa ng witness, ay kontrahan pa rin. Sabi ng witness mo, alas 9 ng umaga namatay. Sabi naman ng ikalawang witness mo, alas 3 ng hapon namatay. Kontrahan na yon. Ang tindig ko, walang kontrahan. Wama kataluhu, wama salabuhu, wala kinsubihalakog. Hindi nila napatay, hindi nila naibay-ubay sa cross. Ngunit ang napatay nila ay yung naging kamukha ni Jesus. Walang kontrahan na yon. Tapos ang witness ko, si Maria, nalaman niya kay Anghel Gabriel. Alam niya Maria na si Anghel Gabriel ay hindi sinungaling. Kaya walang kontrahan. Yung sayo, puro kontrahan. Kaya mahirap yan. Kung sa korte pa, ay sasabihin ng judge, dismiss ang kaso. Kontra-kontrahan ng tindig mo eh. Yan, mahirap yan. Mahirap paniwala ng Biblia na nakakukontrahan. Kaya hindi ako makapaniwala na si Jesus ay naipako. Talaga bang naipako si Jesus? Hindi, mahirap yan. Kontrahan eh. Nandoon pa sa ibang talata na iniligtas siya, dininig yung panalangin niya. Kaya yun, doon, ayon pa dito sa mga history, ito gagamitin ko kasi baka sabihin mo, bakit walang historical reference? Bakit walang concrete evidence reference? Kasi yan ang hinahanap niyo eh. Nakalagay sa history sa Gospel of Judas. Ito po ay sa National Geographic. See the true Christ never crucified. Sabi dito, ang totoong Kristo ay hindi naipako sa cross. O, pansinin mo yon. Ang nagsulat nito ay mga scholar pa noon, non-Muslim. Kaya talagang si Jesus ay hindi naipako sa cross. Hindi ako makapaniwala kung napako siya. Kasi diyan sa Biblia, kontra-kontra yung tindig ninyo.
Tapos dito sa Quran, walang kontra. Itong sa Quran, talagang hindi na naipako sa cross. Oh, awa pa, yung mga atake mo, balikan ko yon. Yung mga sinasabi mo, yung Quran, sa Quran 69:40, ang meaning ng innahu laqaulun rasulun karim. Ibig sabihin yan, ang Allah ay katotohanan, yung Quran niya ay ipinasalita sa sugo niya na kapuri-puri. Ibig sabihin, inihayag sa sugo. Tapos ang sugo, si Propeta Muhammad, siya naman ang nag-aabot doon sa mga tao. Walang problema dito, hindi umubra ang atake mo, dumiretso yan sa kanal. Yung sinabi mo rin na yung Allah, kasi ang meaning doon sa Quran 3:54, sila mga kafir ay nagbalak na patayin si Jesus. At ang Allah ay nagbalak din laban sa mga kafir. Ibig sabihin, ang balak ng Allah ay salungat doon sa balak ng mga Romano at mga Hudyo. Papatay nila si Jesus. Ang balak naman ng Allah ay itinaas sa langit. Kaya walang problema doon. Walang problema doon. Naitanong ko pa sa iyo, narinig mo ba yan na yan ang meaning na yan? Sabi mo, yes. Hindi umubra ang atake mo eh. Walang saysay yung mga atake mo. Yung sinabi mo rin doon sa nabanggit sa 1933, si kapayapaan kay Jesus sa araw ng kanyang kapanganakan at sa araw na siya ay mamamatay at sa araw na siya ay bubuhayin muli. Yun ay walang problema doon kasi ang Allah, yung mga propeta niya ay sinasalam niya yan. Tapos si Jesus ay mamamatay din yan kasi babalik siya dito sa lupa at mapapatay niya si Dajjal, makapamuhay ng 40 years, din mamamatay. Tapos bubuhayin muli sa kabilang buhay. Ganyan lahat ang mga tao, ganyan ang mga propeta na mamamatay sila. Kaya yun lang ang napansin ko na mga atake mo. Wala rin akong napansin na mga ibang atake mo. Kaya yun, basag na yung tindig mo. Yung tinanong ko sa iyo, yung si Jesus, dinidinig ba ang mga panalangin niya? Sabi mo, yes, umamin ka na dinidinig